At maligayang kaarawan. Kung napakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi, napakarami pong tinupad at ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibigay ang tema na pagsasalu-saluhan natin, partikular po ng mga mapapalad na tatawagin sa harapan upang makapagbahagi. At ang tema po natin sa tanghaling ito ay ang mga gawa ng Diyos. Pakiulit nyo nga po. Mga gawa ng Diyos. Sa bawat araw po ng ating mga buhay, napakarami pong tinutupad at ginagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang pamilyar po na aking napapakinggan, ang sabi po ng mga nagbabahagi sa harapan, yung matulog ka sa gabi at mamulat ang mata mo sa umaga, ito ay isang gawa ng Diyos na walang makapagbibigay maliban siya lamang. Amen po ba? Sa atin pong banal na kasulatan o sa Biblia, sa lumang tipan po hanggang sa bagong tipan at maging hanggang ngayon sa ating kapanahunan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa at patuloy na nagbibigay at nagpapakita ng kanyang mga gawa. Kung natatandaan po natin ang kasaysayan po ng pagliligtas sa mga Israelita mula po sa lupain ng Ehipto patungo sa lupang pangako ang Israel, napakarami pong naging hadlang at balakid sa mga Israelita. Dumating po sa punto na wala silang makain. Subalit ano po ang ginawa ng Diyos? Siya po'y nagpaulan ng mga pugo upang ang pagkagutom ng mga Israelita ay mawala. Nang panahong walang mainom ang mga Israelita, ang Diyos ay nagpabalong ng tubig sa kabila ng katigangan sa buong daigdig. Subalit upang maipakita niya ang kanyang gawa, siya ay nagpasibol at nagpabalong ng tubig. At nang walang madaanan ang mga Israelita, ang karagatan na napaka-imposible, ginawa ng Diyos na posible, hinawi niya ang karagatan upang makatawid ang mga Israelita. Mga gawa ng Diyos na kahanga-hanga. Mga gawa ng Diyos na tunay na mahimala. Gayon din po sa ating bagong tipan. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang bulag ay nakakita, ang bingi ay nakarinig, ang pingkaw o lumpo ay nakalakad, ang patay ay nabuhay, at ang hiwaga ay patuloy na ipinasilay. Mga gawa ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang Diyos po'y gumawa ng mga himala at hiwaga, hindi lang noon, kundi sa panahon natin ngayon at sa mga darating pang panahon. Kayo po ba mga kapatid na naririto, naranasan nyo na po ba ang gawa ng Diyos sa buhay nyo? Naranasan nyo na po bang gumawa ang Diyos sa buhay nyo? Ang lahat po ng nakaranas na ang Diyos ay gumawa sa buhay nila, pumalakpak po ng 5. Sobra po. No po, ibig sabihin, napakaraming ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po ang gabay tanong na aking ibibigay, ano-ano na po ba ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay? Binabawan ko po ang ating tema sa tanghaling ito upang mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na malayang makapagpahayag sa harapang ito na sa dami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, ito na ang oras, ito ang takda, at ito ang panahon upang ipangalandakan mo na ang Diyos ay di patay, ang Diyos ay di natutulog, kundi ang Diyos ay buhay at makapangyarihan na may nagawa sa iyong buhay, maging sa iyong mga pamilya at mahal sa buhay. At upang pasimulan po ang ating bahaginan, isang kapatid ko pong alagad na hinirang ang aking tatawagin sa harapan. Mula po siya sa dako ng Bukana. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para po sa kapatid kong si Celerina Mateo. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Sa akin pong buhay, marami pong hiwaga ang Ama na naibinigay niya talagang buhay siya. Nung unahin ko mo pala, nung 30 po, 1 taon na po akong alagad. Hindi po ako natawag na kaloob ng Ama na makarating dito para magpasalamat. Inintay ko po sana na makapagpasalamat nga po ako. Kaya po ako nagpapasalamat sa Ama sa loob ng 1 taon na ibinigay niya sa pagkakahirang ko,
Marami pong pagsubok sa buhay na pinagdaanan, karamdaman man o pagsubok. Halos nandoon nga po, sabi nga parang hangin lang po nagdadaan. Iba po kasi yung nakakaano ka ng banal na espiritu, kung ano man po yung dumadaan sa kaisipan mo, nakokontrol po yan. Halos dumating po sa akin yung ako ngayon nagkaroon ng karamdaman na hindi ko po inaasahan sa buhay ko. Pero nakapagtanong po ako sa Ama kasi bago pa lang po akong hinirang. Sabi ko, Ama, bakit naman gano'n kung kailan ako naging alagad? Doon ako nagkaroon ng karamdaman na hindi po basta-basta karamdaman. Nauna po yung halos yung aking mga mata, halos 1 buwan po yan. Inihipan lang po ng mahal na apo, wala po siyang pinapata kahit na ano. Sumunod po yung aking tenga, wala po akong marinig. Tapos po yung aking bibig. Kung sabihin ng tao po, sa mga katabing bahay, ano na po ako noon, ang sabi po nila ganito, bakit hindi mo pagamot sa doktor pang ENT na yung nararamdaman mo? Hindi, nananalig ako sa Diyos namin pinaglilingkuran na talagang buhay siya, na maaalis din ito. Halos nung pong nawala yung sakit ng mata ko, sabay-sabay pong nawala iyan. Para po ba yung kalapati na nakasilid ka sa hawla, na bigla kang lumipad, napakasarap po ng pakiramdam nang ako nakarinig. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na kung paano po nakarating ako sa dambanang ito, na ibinigay niya sa akin una ang aking puso at kaluluwa. Isa po niya pinagaling yun. Halos nga po ang pamilya ko nagdadaan sa nauna po yung aking mga apo. Nagtaitsuka po sila, nilalagnat. Sa dati ko pong buhay yun, tatakbo ko na po sila sa ospital. Pero wala pong ospital, 2 taon na po ang mga apo ko, walang na-hospital. Nananalig lang po kami sa banal na espiritu, sa mahal na apong konseng, kung ano man po yung sasabihin sa amin, yun po ang ginagawa namin. Kaya nga po ako, nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama, na isa po ako sa napili niya sa kanyang ubasan. Meron po akong isi-share sa aking buhay na totoo po talagang naganap sa aking mga anak at manugang. Noong pong 30 ng Marso, nakumpay po yung isang kung may kapitер natin ito. Nakarating po siya ng San Luis. Inano po siya. Ang sabi naman po sa kapwa, wala daw po siyang depresya. Pero nung makalabas po siya, tinilak sa mahal na apo. Meron po pinainom ang mahal na apo kung paano po yung pantog niya, may bukod. Kaya po siya nakakasper. Isang linggo po siya napunta dito. Nung punta dito po siya doon, ang sabi po ng ikaw sa amin, bakit nakakasper rin po sa kanila? Sabi ko po nila. Alam niyo po ba, buhay ang Ama? Wala po silang nakita kahit anong bukod sa katawan ng manugang ko. Kaya po nagalit yung mga ko. Bakit ako siya paano kami nakarating dito? Kaya po ito po ang pag-aanakan. Nang nag-mission dito sa Bicol, Talaya. Alam ko po nakalabas na yung manugang ko ngayon. Nagdumating po ako sa bahay, wala ko siya. Ang tanong ko po rin sa anak ko, bakit po dito pinapasal? Alam niyo po ba? Napakalaki po ng bill niya, 24,000. Sabi ko sa Ama, nung po pagkagaling ng mission, dumulog ako sa kanya. Ama, hindi ko po kayang bayaran yung natitira na yon. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng, kung saan po ako dapat, bigyan niyo po ako ng kalakasan kung paano ko po mababayaran. Alam niyo po ba pagka umaga, may isang tao na tumawag po sa amin, anak, pumunta ka lang sa amin, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Hindi po ba buhay ang Ama kung paano nga po niya akong ginabayan. Tapos eto na naman po nung 30 ng gabi. Yung po isa kong anak, nasa Sariang po. Tumulong po ako sa sabi ko ng doktor, anak, pumirma ka dito kasi alis sa dalawa yan, yung pag-ibot na puso ng anak mo, malakas o humina o kung ano man ang maging implikasyon. Nandun nga po yung, kung pagbibilang tao po ako, manghihina na po ako. Kung paano nga po sabi ko sa Ama, Ama, gabayan mo po ang mga, kung paano mga doktor na humawak sa kanya na ito.
na alam ko ikaw ang Diyos na kataas-taasan, nagagabayan mo ang aking anak. Isipin niyo po ba apat na oras lang nakuha po yung bata, sandaling oras. Kaya nung ilabas po siya, sabi ko nga sa ama, maraming salamat ama, hindi mo pinahintulot yung talagang buhay ka na ipinakikita mo sa aking pamilya. Kung paano po ako naglilingkod dito sa dambanang ito. Sana po hanggang sa aking pagtanda, hanggang sa aking buhay, na mapaglingkuran ko ang ama. Kasi napakarami na po talagang biyaya na pinagkaloob sa amin, sa aking pamilya. Kung paano nga po, dumulog ka lang sa kanya. Napakabilis po ng kanyang pagsaklolo. Yun nga pong asawa ko, hindi man nagpupunta dito, pero napakalakas po ng paniniwala niya. Siguro po nakikita niya sa aming pamilya. At saka pinaiintindi ko po sa kanya, tingnan mo nga, kung hindi ako naglilingkod sa Panginoon Diyos, paano na tayo? Isa na po ako, siguro hindi ko na po alam kung hindi, mukmuk na po ako talaga ngayon. Siyempre po, yun ang iisipin mo kung paano mararaos ang pamilya mo. Hindi po tayo mga nanay, kahit na po may pamilya, mga asawa na, ang mga anak natin, tayo pa po ang tumatayong magulang. Sa atin pa sila sumasandig. Kaya ama, patuloy mo lang ako amang gabayan, bigyan ng lakas, bigyan ng katatagan na mapaglikuran ka sa araw-araw. Siguro kung di ako inano ng ama, kung di ako dinala sa dakong ito. Noong pong kapanahonan ko po, nagsisimba man po ako. Ala po siya dito. Basta po nayari ako nagsimba, wala lang. Pero nang nadama ko po ang ama, nakarating ako sa dambanang ito, nandun po talagang buhay ng Diyos na talaga sa kumikilos. Kaya napakasarap po, napakasarap ng pakiramdam. Siguro po dito na lang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyong pagbabahagi. Napakabuti at napakadakila ng ating Ama sa mga anak niyang naniniwala at nagtitiwala sa Kanya na ipapakita niya ang Kanyang mahimala at makapangyarihang gawa. Amen po ba? Nais ibigay ng Diyos ang Kanyang hiwagang gawa at mahimalang gawa. Subalit ang tao ay ayaw magtiwala. Paano niyang maipapakita ang Kanyang gawa? Nawa po tulad ng ating kapatid na nagbahagi sa harapan, patuloy tayong manalig at manampalataya na may kalakip na mabuting gawa upang maipakita rin ng Diyos ang Kanyang magagawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, isang tagasunod po ang aking tatawagin sa harapan upang siya rin naman ang makapagsiwalat sa ating lahat kung ano-ano na nga po ba ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya rin po ay taga-Bukana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Aris Lagman. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ang ma-share ko lang po na ginawa sa amin ng Diyos sa pamilya namin ay napakalaking bagay po. Una po, i-share ko lang po yung dating nangyari sa aking buhay. Nung una po, kilala ko lang ang Diyos pero hindi ko siya kasama. Hindi po araw-araw po nagdarasal ako sa Kanya pero yung kasalanan ko, mas malala pa po doon sa mga ginagawa ko na hindi maka-Diyos. Na dumating po yung panahon na napariwara po yung aking buhay. Tapos po, sasabihin akong nanay ko, saan ka na naman galing? Sabi ko, galing ka ako sa patay. Hindi po niya alam nun, sa patay sindi lang kami galing. Tapos po, nung dumating po yung panahon na umuwi po ako mag-isa dahil yung misis ko po noon nasa Mindanao, nagbakasyon. Dumating po yung time na pag-uwi ko, yung pong niregalong Bible sa akin nung kasama ko doon sa trabaho noon,
bigla pong nag-udyok sa akin na, anak, basahin mo yan. Tapos po, nung nabasa ko po yung isang verse sa Bible, ang nakalagay po ron, tinatawag tayo ng Panginoon, pero hindi natin siya pinakikinggan. Darating ang panahon na tayo ang tatawag sa Kanya, hindi niya tayo pakikinggan. Yung po pala yung nasa impyerno na yung kaluluwa natin, na nagtatangis tayo na iligtas tayo ng Diyos sa impyerno, pero wala na't magawa ang Diyos dahil tayo mismo nagdesisyon sa ating buhay. Ngayon po, may dumating po na isang araw, may sinabi po sa akin yung isang kasama ko dito sa SM Baliwag na, Kuya, panoorin mo yung napanood namin video sa cellphone, yung Angelica testimony nga po. Ngayon po, nung napanood ko po yun, nagkaroon po ako ng takot. Sabi ko, mapalad pa pala ako, pwede pa ako magsisi sa aking mga kasalanan. Kasi ako yung nabubuhay pa. Kaysa doon sa mga namatay na wala ng pagkakataong magbago. Ngayon po, nung niyayaya po ako nung bayaw ko si Macho, sabi niya, tsaka yung mga kapatid ko, Kuya, maganda karong kila Apo Kunching. Pero ako po, pinopromote ko po si Apo Kunching, pero hindi pa naman ako nagpupunta rito na maganda rito, maganda dito. Pero hindi naman po ako nagpupunta. Para ka pong nagpo-promote ng produkto, hindi pa nasubukan. Ngayon po, dumating po yung time na nung hapon po, Miyerkules po, hindi ko na po tanda yung petsa. Sabi ko rin sa bayo ko, Brad, sama ako sa iyo mamayang gabi. Kasi kako, gusto ko akong maka-attend sa gawain. Ngayon po, nung pag-alis ko po ng bahay, paalis na po kami ng bayaw ko, sabi ko, Panginoon, kung talagang totoo yung sinasabi ng pamilya ko na nakakabasa ka ng isipan ng tao, imensahe mo yung tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Pagdating po namin dito, joyful song, sharing, tapos po dumating po yung time na magsasalita ng mahal na Apo. Ang mininsahe po niya, yung mismong napanood ko. Tapos po, dito po kami sa tapat na to, nakapwesto ng kapatid ko si ate. Hanggat naghahagis po si Apo ng mga bulaklak. Sabi ko kung talagang, sa isip ko lang po, wala akong pinagsabihan kahit sino. Kung talaga ka akong Panginoon, napatawad mo na ako, tinanggap mo na ako. Yung kahuli-hulihang bulaklak na hawak mo, ihagis mo papunta sa akin. Then naghahagis po ang mahal na po ng bulaklak. Dito lang po sa side na to. Sabi ko, patay ka ako, hindi pa ako tinanggap ng Diyos. Kasi ako naubos na yung bulaklak. Pamaya-maya po si kapatid na Cecil, tumayo po, may inabot po kay Apo na ilang-ilang na isang basket. Tapos po, pagkatapos po nun, dito na naman po naghagis ang mahal na Apo. Then naubos na po, tas nagpray po si Apo nun at kumakanta siya. Kaya po pala may hawak siyang bulaklak na ilang piraso sa kamay niya. Pagkatapos po niyang kumanta, ibinalibag po niya yung bulaklak sa mismong harapan namin. Kaya po buhay ang Panginoon at tinanggap po niya yung aking panalangin. Tapos po dumating po yung time na dito po sa amin sa SM Baliwag, yung minsan po kasi ako yung pinaglilid magdasal pag may mga event po na gagawin. Lahat po ng aming dinarasal sa Panginoon nagkakatotoo po dahil sa lahat po ng SM Hypermarket, kami lang po yung nakakota sa loob ng isang taon. Wala pong ibang SM na nakakota kundi kami lang po. Tapos po, i-share ko lang din po nung napilayan yung anak ko. Nagcha-Chinese garter po silang magpipinsan. Lumundag lang po sa isang mababang sa goma lang po, tapos po lumihis po yung tuhod niya. Kapag po pala malapit ka sa Panginoon, kahit na may maaksidente o anumang mangyari sa pamilya mo, baliwala sa'yo dahil alam mo, gagabayan ka ng Panginoon. Ngayon po yung anak ko, lumalakad na po, yung pong kasabay niya ron sa taga sa amin, 100,000 na po ginagastos. Yung sa amin po, anong tapal-tapal lang po ginastos, ngayon po, nakalakad na siya. Tapos isa lang pong may share ko, may nangyari rin po sa trabaho namin, na yung kasama namin ay nalaglag po sa warehouse. Yung ulo po niya pumalo puro sa jacklip, yung jacklip po bakal. Tapos po yung likod niya pumalo din po sa bakal. Nagdi-display po kami noon, sabi po nung kasama ko, Kuya, nalaglagay kasi yung dicer ng Green Cross, pumalo yung ulo niya, nangingisay. De ginawa po namin, tumakbo po kami ng bisor namin doon sa warehouse. Wala pong ayaw po nilang galawin. Kasi sabi po nila baka may ano daw po, may mapilay. Ngayon po ang ginawa ko, naglakas loob po ako na lumapit doon. Kaming dalawa lang no supervisor namin, yung halos manager namin. Ayaw titigan dahil naninirik na yung mata ng kasama namin. Tapos nangingitim na tumutulo na ilaway niya sa sahig. Tapos po ang ginawa ko, yung natutunan ko po rito na
bago ka magpanik, magdasal ka muna. Ang ginawa po namin ng bisor ko, nagdasal po kami hanggat hinahawakan po namin siyang nakapikit kami. Sabi ko, Panginoon, ikaw may pinakamakapangyarihan sa lahat. Ibigay mo po ang kagalingan sa taong ito, bigyan mo siya ng lakas. At ipakita mo sa tao ang hiwaga mo. Pamaya-maya po yung tao tumayo. Tapos po sabi niya, Kuya, ano nangyari? Bakit nandito kayo? Hindi po ba napakalaking himala nun? Tapos po ito, hindi ko lang po mapapalagpas ng share na to. Kasi nung narinig ko po, nung umaten akong bago pa lang dito, sabi ng mahal na apo, nakita raw niya si Divine Mercy sa ulap na kahawig niya. Sabi ko, ngayon po, kada papasok po ako nung umaga, sabi ko, sana makita ko rin ako si Divine Mercy sa ulap para ako may inspirasyon ako. Pero dumating po yung time na maagang-maaga, hindi pa po sumisikat yung araw, yung liwanag pa lang po niya. Dito po sa malapit po sa sabana ng San Roque, Santo Niño, napakaganda po ng hugis ng kulay blue po na na liwanag, nakakulay naka-victory po siya. Sa side po niya kulay dilaw. Tapos po nandun po yung isang between, tapos nandun po sa ilalim yung araw, tapos po may nagsabi po sa isip ko na, anak, tignan mo yung na yan. Ako yung between na yan dahil ako yung pinakamataas sa lahat. Ako yung tinititigan mo na yan. Kaya po lalong lumakas yung pananampalataya namin sa Kanya. Pero ngayon po patuloy kami na nagnanasa ng aming pamilya na lubusan na kaming magbago, na mawala na yung galit na natitira pa sa aming buhay, na maghari ang kalooban niya, wag ang kalooban ng tao. Muli po, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakaganda po ng kanyang pagbabahagi. Habang kami po'y nakikinig doon kasama po ng mga choir, naninindig po ang aming mga balahibo sapagkat nakita natin kung papaanong gumawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sa tingin ng tao, wala ng pag-asa. Sa tingin ng tao, gano'n na lang. Subalit dahil ikaw ay may pananalig at pananampalatayang matibay sa Kanya, wala nang magagawa ang tao, subalit ang Diyos maraming magagawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bukod po sa ating mga napapakinggan na mga gawa ng Diyos na pagpapagaling sa mga may karamdaman, pagbibigay ng solusyon sa mga pinagdaraanan, ang pinakamahiwagang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay yaong tao ay nakakilala at natanggap siya. Ang Diyos po'y patuloy nagpapakita ng kanyang mga gawa upang ang tao'y magising sa katotohanan at siya'y matanggap na lubusan. Sabi po ng aking mahal na kapatid, ang kanyang napanood ay tumutugon sa kaligtasan at sa kaparusahan. Opo, yan ang katotohanan. Mayroong kalangitan at may impyernong naturingan. Kaya po ang Diyos nagbibigay siya ng mga gawa niya para sa ganitong paraan makakilala tayo sa Kanya, matanggap natin siya at tayo rin po'y makagawa ng mabuti para sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga kapwa. Nang sa gayon po, kapag itinakda na niya ang pagbawi sa ating mga buhay, ang ating buhay ay di nawala ng kabuluhan, ang ating kaluluwa ay di mapunta sa kaparusahang walang kamatayan at walang humpay, yaon ay sa impyernong naturingan, sapagat ang pangarap ng Diyos na buhay, tayong lahat ay mapasa Kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naiinip na po ba kayo? Naiinip na po ba kayo? Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi. Pakisabi nyo pong kapatid. Gusto ko po malakas, kapatid. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos po'y patuloy nagpapakita ng Kanyang mga gawa, himahimalang gawa, kaya't ibinigay niya po ang dakong ito na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, tayo pong lahat ay makinabang, makatanggap at makamta natin ang Kanyang mabubuti at may inam na gawa. Isa pa rin pong taga-Bukana ang aking tatawagin sa harapan upang maghandog ng awit. Siya po'y miyembro ng koro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Marilo Sulit.
Sadya po sigurong hindi pa takda ng Ama para sa kanya. Subalit ang ating Panginoon ay patuloy na mananawagan sa bawat isa upang makapaghandog ng awit sa Kanya. Binibigay ko pa rin po ang isang miyembro ng koro, si kapatid na Jocelyn ng Palige. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa pag-aalay niya ng awit. Isang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po kahit hindi po kagandahan ng boses ko, alang-alang sama, magpupurit magpapasalamat po ako sa Kanya. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglan, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Huwag mag-alala sa tono dito sa mundo.
o hindi sa kagandahan ng tinik ito, sapagat ang sabi ng Diyos, sa mga gawa niyang ipinasisilay sa iyo, ang paghahandog mo'y taos at tapat sa puso mo, kinalulugdan niya ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay di maramot at di masungit. Kaya nga po't patuloy siyang nagbibigay ng mga paraan at kaparaanan upang ating masaksihan, masilayan at makamtan ang kanyang mga gawang mabuti at may inam. Kaya naman po, isang kapatid ko pong pasyente ang aking tatawagin sa harapan kung papaanong ibinibigay ng Diyos sa kanya ang patuloy na pagkilos at paggalaw at ang patuloy na pagpapasilay ng hiwaga upang ang kagalingan ay patuloy niyang makamtan. Mula po sa dako ng barangka, palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kapatid ko pong si Ronron. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga nangyari po sa buhay ko po. Ako po ay isang pasyente na ako po ay doon na po ako nagpaskot bagong taon sa ospital. Pero kaya po ako nakarating sa dakong ito. Sinama po ako ng aking lola at saka si Ate Edith po para po ayun po nung una po bali ganun po halos wala na pong pag-asa sa buhay ko po, pero sabi ng mahal na apo sa akin na anak, magtiwala ka lang dito manalig, pagagaling kita sa loob ng 9 na araw, sabi niya. Ako po ay nagbanyos, pero hindi pa po natatapos ang 9 days, 7 days po. Binalik na po sa akin ng Ama ang aking mga mata. Yun po ang aking pinasasalamat sa ating Ama. Maraming salamat po. Kay Apo, siyempre, sa aking lola, nagsama rito. Hanggang sa ngayon po, iba-iba po ang kagalingan binibigay sa akin ng Ama. Ngayon po, ayos na po ako, pero hindi po kasi ako handa nung ako ni Kuya, okay lang. Pero yun po, dinala po ko dito, hindi ko po alam na sinasabi nila, kinukwento nila lang nila sa amin na inaakay po ako ng aking nanay at saka aking kabiyak. Pero hindi ko po malilimutan sa buhay ko. That was January 7, 27. Vigil po ni Apo. Sabi sa akin ni Apo, anak, malik ka mamayang gabi. Pero hindi ko pinapangako na mapapagaling kita, mali mo. Isa ka sa bibiyayaan ng Panginoon na magkaroon ng himala. 9 o'clock ng gabi po, sumama po kami, pupunta rito. Aminado po ako sa sarili ko po na ako po, talaga, pinalakad po ako ni Apo. Pero sinabi sa akin, yan, hindi pa pangako na, nagbaka sakali lang po ako. Pero nung gabi po na yon, aminado po ako sa sarili ko, kaharap po ang Ama. Ako po yung pinalakad dito nung araw na yon. At malaki po pasasalamat ko sa Panginoon dahil ako po ay kanyang pinalakad. Yun lang po ay aking pinasasalamat na po. Malaking bagay na po yun para sa akin. At yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Nang una po siyang dumating sa dakong ito ay halos nakasarado po yung
talukap ng kanyang mata. Ano po, hindi po siya masyadong nakadilat at kapag lumalakad po siya ay para po siyang bubuwal-buwal. Subalit kung nakita niyo po ngayon at napagmasdan, nakakatindig siya ng matagal sa harapan. Sino po ang gumawa ng ganong bagay sa kanya? Walang tao, kundi ang Diyos na totoo. Ginamit lamang ang tao, Apo Conching pangalan nito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo't nagtitiwala na sa pagkakataong ito ay may magagawa ang Diyos sa inyo? May magandang magagawa ang Diyos sa buhay nyo? Amen. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, kung ano ang pananampalataya mo, yaon ang magaganap sa iyo. Kung pagtungo mo sa dakong ito nananampalataya kang gaganda ang pakiramdam mo, gagaling ka, masosolve ang problema mo. Kapatid na mahal ko, magtiwala kang ang totoo. Kikilos ang Diyos sa buhay mo at ang gawa niya ay masisilayan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa naman pong kapatid kong tagasunod na mula po sa Concepcion, Baliwag, Bulacan, ang aking aanyayahan sa harapan upang isiwalat din po niya sa ating lahat kung ano na nga po ba o ano-ano na ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kapatid ko pong si Armando Banal. Magandang umaga po sa hapong ito. Gawa ng Diyos sa aming buhay. Kumbaga, ang una pong ginawa niya ay unang-una, pinagpapasalamat ko sa Kanya sapagkat ang pamangking ko ay kumbaga, naagaw ng masamang espiritu at mabuting espiritu. Una pong ginawa niya, ayun po, sa dako po kami, sa dakong ito, upang ang kagalingan niya ay mangyari sa pamamagitan po ng Banal Espiritu sa katauhan ni Apo Conching. Ang pangalawa pong ginawa niya sa aming buhay, dati po, ang nanay ko, ang iniinom na gamot sa loob ng isang buwan ay nagkakahalaga ng may 9,000. Subalit ngayon po, pamamagitan po ng pamangking ko sa Banal na Espiritu, ayun po, wala na po siyang iniinom na gamot, maintenance ngayon. At ayun po, sa dating buhay ko po, ginawa po sa akin, dati po ako talagang, kumbaga, ang kinikita ko sa pamamagitan ng, kumbaga, hindi ka nais-nais sa Ama. Sapagkat, ako po, ang kinikita ko po ay puro sa sugal po talaga nang gagaling. Talaga pong dati, pag oras po ng tanghali, ang tinutunguhan ko, ang pinakasimbahan ko, ay sabungan. Subalit ngayon po, binago po niya ako, ginawa po niya sa akin, pag tanghali, dito na po ako, tumutungo. Yun po ang ginawang pagbabago sa amin, Panginoon. Yun po, inayos po niya ang aming buhay. Kumbaga, hindi kami magkakasundo ng mga panahon na yaon. Ngunit po ngayon, eto, magkakasundo na po kami. Kapagkat siya po pala ay hindi naninirahan, kumbaga, sa magulong buhay. Yun po. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Dinakita niyo po ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kung dati ang kanyang pinapasukan ay loob ng sabungan, ngayon sa bawat araw siya'y nasa dambanang banal. Doon sa sabungan, may pagkakataong mananalo ka at matatalo ka. Pag nanalo ka, masaya ka, galit naman yung kalaban mo. Pag natalo ka, galit na galit ka, masaya yung kalaban mo. Subalit kapag sa dambana ka ng Ama pumunta, araw-araw panalo ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit naman?
Pag pumunta ba kami dito, may pabibigay kayong pera pa uwi namin? Wala po. Wala po kami pababaon sa inyong pera. Subalit kung tapat ang puso nyo sa pagtungo sa dakong ito, ang kayamanang makukuha nyo walang kapantay. Yaon ay ang kagalakan at kapayapaan ng ating kaisipan, at kung taglay nyo ang katapatan sa lugar na inyong tinunguhan, siya po'y makapagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Ngayon po, isang tagasunod po ang aking tatawagin mula po sa Kawan po nila Tita Marie, Kawan 6 po. Siya po'y taga Bukana. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para po kay Gundina Bailon. Ay, Bulaon. Gundina Bulaon po. Ano-ano na nga po ba kaya ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Siyempre po, lahat naman tayo meron no po, kanya-kanya tayong kasaysayan. Magandang umaga po sa hapon ito. Sa buhay ko po ngayon, lalabas ko lang po sa ospital dahil tumaas po ang sugar ko, cholesterol. Hindi ko po alam kung paano ako nakarating sa ospital. Ngayon lang po ako nakakuan dito uli. Sabi ko, hatid ako dito. Ang kuwan po sa akin ng mahal na ama. Basta nung nagising ako, yun na lang ang sinabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Para po hindi na po ako mabubuhay. Yung pong pagsalita ko, sabi po ng doktor sa akin, kulay violet na daw po ang mukha ko nung dinala ko doon. Gusto ko pong banggitin ng ama para po nakasara ang bibig ko, naninigas itong kuwan ko. Kaya po nung nakakuan po ako sa kanya, Ama, subaybayan mo po ako. Kung mahal mo po ako, palakasin mo po ako. Yung maging dati po ang katawan ko, hindi naman po ako ganire. Malakas po ang katawan ko, bakit po ganito ang nangyari sa akin. Kaya po malaki ang pasalamat ko sa kanya noong nabanggit ko siya para po nawala lahat yung nararamdaman ko. Ina, Ama, tulungan mo po ako. Ako po sa edad kong 70, mula po naging tao ko, makalawa pa lang ako magkasakit. Kaya po hindi po ako sanay na nadala sa doktor. Basta po malakas ang katawan ko. Hindi ko po akalain na madala ko. Hindi ko po alam na dala ko sa doktor. Kaya po 6 na araw ako sa ospital. Palagnat-lagnat ako. Kaya ko to. Hindi ko ito. Gusto kong magpunta rito, parang hindi ko kaya. Kaya po kaninang nagkakantahan, nakaupo ako, tinitingnan ko po kung baka po ako mabuwal, kinukuha ko lang ang sarili ko. Noong pong yung paglabay sa Panginoong Juan, tumayo na po ako para sumigla ang katawan ko. Yun po, kaya malaki po ang pasalamat ko. Dahil ang ama po ang kauna-unahan, ang apo, saka po ang pamilya ko na sumubaybay sa akin na hindi ako pinabayaan at unang-una sa mahal na Ama. Pagkabuka po ng bibig ko, Ama, huwag mo po akong pababayaan para po nawala po lahat sa akin yung kaya sabi po ng doktor, Ima, na po lupa kang violet yung lupa mo, ngayon malaguna ka. Hindi ko po alam yun. Kaya po malaki ang pasasalamat ko at nakarating ako uli dito. Siguro po hanggang kaya ko, hanggang makakalakad ako, dito na lang ako magkukuhan. So gagawin ko na lang pasyalan, tundambana. Marami pong salamat.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon sa gitna ng kagipitan at sa gitna ng ating mga pinagdaraanan. Tumawag lamang tayo ng may katapatan at ang kanyang hiwagay ating mamamasdan. Ang gawa niyang mainam ay sa ating katauhan. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaga pa po, inaantok na po ba kayo? Tingin po kayo ng tingin doon, no? Asan kaya si Apo? Ba't kaya katagal pang lumabas? Mamaya niyo po malalaman, no po? Buhay po ba ang Diyos? Ay, ayoko po na inaantok na tagapakinig, kaya gusto ko po magkantahan tayo, magsaya tayo, sapagkat ang Diyos ay mabuting totoo. Amen po ba? Kaya po pag sinabi ko pong, kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Ay, ilan lang hubay tao rito, ba't kahina po? Ulitin po natin. Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Ay, lakasan ho natin, tapos na yung mahal na araw. Lakasan ho. Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, tumayo ka. Tayo po tayo, wala ko na uupo. Okay, bilisan po natin. Maestro, kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, pumadyak ka. Mabilis. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Tumawa ka. Pumadyak ka. Pumalakpak ka. Umupo ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, isang awit po ang ating mapapakinggan upang maghandog sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang Diyos na tinatawagan ko po ang aking mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para po kay Nanay Mirna Andrada. Purihin ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Tinodo ko po kasi kanina po naiwan ako eh. Hadya po ba anak na bunso? Nahuli po ako kanina eh. Sundan na lang po natin yung awitin ng ating kapatid na Berhel. Amen po ba? Inaantok po ba kayo? Ako po. Buhay po ang Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay aantukin, ikaw ay matutulog sa oras ng kanyang gawain. At dahil ang awiting ibinigay ng ating mahal na kapatid na Berhel bilang facilitator ay bitin at kulang, nais ko pong dugtungan yon sa pamamagitan ng masayang awitin na handog din naman natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang awitin pong ito'y alam nyo ng lahat. Ito po ay nakapaloob sa kapag tayo nagjo-joyful. At palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ang awitin pong ito ay nagmula sa ating kapatid na si kapatid na Amang Lagman. Ito po ay mula sa kanya, pinaawit po sa akin, at pinaawit naman ng kanilang guro sa koro. Ngayon po, walang may sariling awitin para po sa lahat. Kaya po ang mga inaantok, nang hihina, nalulumbay, may kumikirot po ba sa inyo? Ako po. Wala. Kayo po, may kumikirot po ba? Wala po. Sa Panginoon, walang kumikirot. Masaya, masigla. Amen po ba? Kung magkagayon, ano po gusto nyo aawit? Nakaupo kayong sumasamang umawit sa akin o titindig po kayo at kasama kong aawit? Titindig! Sapagkat kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapatid na Ala, wag po tayong mahiya, tandaan po natin ang bawat pag-aalay sa Diyos ay isang tanda ng kalakasan at higit na katatagan. Tayo pong lahat. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Awit sa'yo.
sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magkakailan. Minsan pa kapag ikaw ay kasama, ako ay masaya. Aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Awit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. One more time. Mahal na mahal kita pagtaon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Minsan pa mahal na mahal kita, Panginoon. Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Tayo lahat, mahal na mahal kita, Panginoon. Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Buhay po bang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Iba yung lakas at sigla ang aming nadama. Purihin ang Ama, maraming salamat po. Sobra naman po tayong sigla ngayon, no? Ganyan po ang gawa ng Diyos. Baka naman po yung mga ngayon lang po. Pakitaas nga po yung kamay ng mga ngayon lang. Tagasan po kayo, nanay. Anggat, maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon. Kayo po, ngayon lang po kayo. Tagasan po kayo. Santo Niño, San Luis. Meron pa po ba ngayon pa lang? Yung mga dati na po. Yung mga luma. Alam niyo po mga kapatid, baka nagtataka kayo, ano ba namang gawain yan? Kainit-init. Sumayaw na kami kanina. Katagal namin nakaupo. Ngayon sumayaw na naman kami mga kapatid. Huwag po kayo magreklamo. Sapagkat sa pag-indak nyo ng taos sa puso nyo, ang Diyos ay may ginagawa na sa buhay nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
At ngayon naman po, pakinggan po natin ang pagbabahagi ng isa naming kapatid na alagad kung ano-ano na nga po ba ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, higit lalo sa kanyang mga pamilyang minamahal. Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating minamahal na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kanyang pagbabahagi. Salamat po. Totoo po yun. Huwag po kayong mainip sa bawat minuto na nag-aalay kayo sa Panginoon. Ako po, sakitin ang ulo ko eh. Yan po yung sa mga dahilan kung ba't ako nakarating dito. Kaya po pag po nag-joyful, napakahalaga po niyan eh. Yung pong joyful na yan, totoo po yung sinabi ng kapatid ko, na pagpasok nyo dito, wala kayong kamalayan, ano man po yung karamdaman ninyo, kung tapat kayong nananalig sa Panginoon, unti-unti na po kayong pinagagaling. Kaya kung ano man po yung pinagagawa sa inyo, wag po kayong maging maramot sa Panginoon. Ibigay nyo po ng todo-todo at mayroon pong gagawin ng Panginoon sa inyo. Totoo po yun. Ako nga po, laging sumasakit ang ulo ko dati. At kung magkamisan, pag na-overthinking din ako, hindi naman kasi maiwasan yan eh. May mga pagkakataon talaga na marami tayong iniisip. Pag po sinabi yung, sama-sama tayo, ikilig ang ulo. Bakit po nawawala yung sakit ng ulo ko? Palakpakan po natin ng ating buhay na Diyos. Totoo po yun. Alam niyo po mga kapatid, buhat na kaninang ako'y nakikinig. Napakabait ni God. Ang dami na niyang ginawa sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may tinanggap ng, kung iisipin po natin eh, totoo ba yun? Parang imposible yun. Hindi po imposible. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ay posible, maging tapat lamang tayo sa Kanya. Lalo na po yung kanina na maraming inihayag, yung sa SM, yung sa Kanyang mga naging karanasan sa buhay. Alam niyo po, bawat isa naman sa atin bibigyan naman tayo ng karapatan ng Panginoon na kung ano yung Kanyang tinanggap, tanggapin din natin. Kaya lang po may kulang sa atin. Ano po iyon? Yung ganap na pagtitiwala, paniniwala at pananalig na buhay ang Diyos na ating nakilala. Kapag po talaga ang puso natin ay natutong tumanggap sa Kanya, ano nga po ba ang hindi magagawa ng Diyos sa buhay natin? Walang hindi magagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi po ba nanay, sabi niyo po, kalalabas nyo lang sa ospital, mataas ang ganire, mataas ang ganoon, subalit kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya ngayon tumayo kayo dito, alive na naman kayo. Sinong kumilos? Yung doktor, yung ospital na pinasukan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang hindi magagawa ang Diyos sa buhay natin. Magpakatapat lamang tayo sa Kanya. Ano man problema, may solusyon. Sino ang magbibigay ng solusyon? Kapitbahay mo? Hindi. Hindi masusolusyonan ng kapitbahay mo ang anumang problema mo. Subalit kung tayo magpapakatapat sa ating Panginoon, ano man ang problema, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, sa ating Panginoon, isang click lang yan, mayroon na siyang kaparaanan upang ito ay matugunan. Subalit hindi ganun kadali. Kailangan mamuhunan din tayo. At ano po ang puhunan natin upang ang lahat ng ito'y makamit natin sa ating buhay? Uulitin ko, ganap na pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung mga kapatid ko na to, yung kanyang dalawang anak, na nakita naman po ninyo ang kondisyon nung unang-unang dumating sila dito. Akala mo sila lulusong sa ilalim ng dagat. Parang mga googles yung kanilang suot sa kanilang mata. Siguro nahihirapan silang makakita. Tama po ba ako? Kaya ganun kakakapal siguro yung lens ng kanilang suot-suot. Subalit ngayon nakita nyo, tayo nga kayo mga anak. Para, timo nakakaunawa, tayo agad. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. May googles pa kayong nakikita? Wala. May eyeglasses? Wala. Baka naka-contact lens? Wala rin. Subalit sila, palakarin mo, makakalakad ng diretso. Sinong may gawa? Ang kanila bang mga espesyalistang doktor na pinuntahan? Sabi nga po ng mahal na apo marami nang napuntahan, pero walang natamo. Subalit na makarating sila dito, nakita natin yung proseso ng Panginoon kung paano sila pinagagalak ng ating Panginoon. May tinanggap na sila sa buhay nila. May ginawa na ang Diyos sa buhay nila. Pero isang bagay ang siguradong sigurado ako, may ginawa ang Diyos sa puso at damdamin ng kanilang mga magulang.
Amen? Na maaaring sabihin, kung hindi pa naganap sa anak ko ang mga ganung bagay, hindi ko makikilala na buhay pala ang Diyos na dapat kong lapitan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya't ang sino man po sa inyo na mayroong pinagdaraanan sa kasalukuyan, karamdaman ba yan? Problema ba yan sa kabuhayan? Problema ba yan sa tao? Magtiwala kayo sa Panginoon. Mayroong gagawin ng Diyos sa buhay ninyo sapagkat ang nais ng Panginoon na isa lamang. Ang lahat ng anak niya na nilikha niya sa mundo, sa araw-araw gusto niya makita niyang masaya. Yun po ang layunin ng ating Panginoon. Subalit, kung ang mukha ninyo ay hanggang ngayon tapos na Biyernes Santo, mukhang Biyernes Santo pa rin, isa lamang pong indikasyon, hindi pa ganap ang pagtanggap natin sa Panginoon. Sapagkat kung ganap na, maganda ang muka, aliwalas ang muka, maganda ang aura ng muka. Subalit pag tinignan mo, parang pasan pa rin ang mundo. Isang bagay lamang ang maaari kong sabihin, hindi pa ganap na natatanggap ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya sa pamamagitan ng kaanyuan ng ating mukha, mararamdaman natin, makikita natin. Sabi ko nga po sa inyo, ako sa dati kong buhay, ala pong may gustong lumapit sa akin. Sapagkat ang tingin nila sa akin ay para akong tigring mabangis. Para akong isang leong mabangis. Wala silang makitang kaaliwasan sa buhay ko. Bakit? Hindi ko pa kilala ang Panginoon. May ginawa ang Diyos sa buhay ko. Ang lahat ng mga tinik sa puso ko, ang lahat na nagpapabigat sa kaisipan ko, kumilos ang Diyos. Tinanggal niyan lahat. Ngayon po ba, mukha pa po ba akong tigre? Mukha pa po ba akong leon? Hindi na po. Sabi nga po nila sa akin, naku, ang bait pala ni Ma'am Chico. Akala ko ay talagang mukhang tigre ang kanyang pag-uugali. Nanibago rin sila sapagkat naiba na po yung itsura ng muka, parang gumaan na. Bakit? Kasi po ang Espiritu ng Panginoon ibinahagi na sa iyo, kaya yung ginawa tayo ng Panginoon na kawangis tayo ni Kristo, naway makita sa atin na kawangis nga tayo ng Panginoon. Pero kung minsan, hindi tayo nagiging kawangis ng Diyos, bakit po masyado nating dinidibdib yung ating mga problema? Na kung tutuusin, hindi naman natin dapat dibdibin sapagkat may Diyos na tutulong sa atin. Napakadakila ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Kumilos ang Diyos sa buhay ko. Inakay niya ako sa banal na lugar na ito. At nang ako'y maakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito na po yung starting point para makilala ko siya at maging magaan ang pagtanggap ko sa buhay ko. Amen? Kaya't iyon po yung isang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sino nga po ba ang nasa karukrukan ng kanyang hanap buhay? Nasa peak ng iyong hanap buhay, karakaraka, iiwan mo, pupunta ka sa isang lugar na wala ka namang sweldo. Mga kapatid, napakalaki po ng offer ni God sa banal na lugar na ito. Hindi lamang in terms of money ang offer ni God sa akin, kundi ang naging offer sa akin ni God ay yung in terms ng kagalakan ng aking puso at kapayapaan ng aking kaisipan. Kaya ba yung bilhin ng salapi? Kaya bang bilhin ng salapi ang kapayapaan ng kaisipan? Hindi po. Marami na akong naubo sa pag-inom ng sleeping pills para makatulog lang ako at pumayapa ang isip ko. May napala ba ako? Wala po. Pag wala na po yung epekto ng sleeping pills, parang lalo akong nakalutang sa hangin. Kaya hindi po ito ang naging dahilan upang magkaroon ako ng kapayapaan. Salamat sa Ama. Kumilos siya sa buhay ko. Nabuhay ang Diyos sa aking pagkatao. Sa pakikinig ng aral ng banal na Espiritu, yun po pala ang napakabisang gamot upang magkaroon ng kapayapaan ang ating puso at kaisipan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya't iyan po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binigyan niya ako ng kapayapaan, binigyan niyo ako ng kagalakan sa puso na hindi kayang bayaran ng salapi. At kaalintabay nito mga kapatid, habang sa araw na ako'y nandito, kung noon ang alam ko ay mga karunungang pangmundo, sinidlan po ng Panginoon ang kaisipan ko ng karunungan na mula sa Kanya. Ang karunungan sa mundo ay walang kwenta. Dati po, aminin ko po sa inyo,
Sa karunungang pangmundong tinanggap ko, bawat pagpunta ko sa isang eskwelahan na ako'y nagsasalita ng katulad nito, hindi po pwedeng hindi ako bayaran. Lahat ay may bayad. Pero hindi pa rin ako masaya. Bakit po dito ang pagpapahayag ay libre na ibinabahagi sa inyo? Aaminin ko po, matapos ko pong magpahayag at maupo ako sa upuan ko, puspos po ng kagalakan ng puso ko sapagkat iniisip ko na ang lahat ng ibinahagi ko ay hindi mula sa akin, kundi ang lahat ng binabahagi ko ay mula sa Kanya. Aaminin ko po sa inyo, wala naman pong tinawag na tatayo dito, nakaplano na kung ano ang sasabihin. Wala po. Pag tinawag po kami, bakante po yung utak namin. Pero pag tayo po namin dito, nakapagsasalita kami, hindi nang naaayon sa aming talino, kundi nang naaayon sa talino ng ating Panginoon. Sinong may bigay? Binasa ko ba yan sa libro? Hindi po. Ginugel ko ba yan sa internet? Hindi po. Impromptu, on the spot. Lahat po ng tumatayo dito na nagbabahagi, pati po ang ating facilitator, on the spot na binibigay ng ating Panginoon. Amen? Kaya't napakasarap mabuhay sa piling ng ating Panginoon. Yung po yung mga pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, baka medyo mapahaba. Andiyan na po ba ang ating mahal na ako? Baka po medyo lang mapahaba ng konti. Ano po? Nang makarating po ako dito, may purpose si God. Mayroong plano si God na hindi ko plano. Sino nga po ba ang papayag na nanduroon ka sa hanap buhay mo? Ang ganda-ganda ng pwesto mo. Subalit iiwanan mo para ikaw ay maglingkod dito. Sino po sa inyo ang makagagawa ng ganun? Kaganda ng trabaho. Ang ganda ng trabaho ko, nabanggit ko na po sa inyo, hindi po sa pagmamalaki. Director po ako ng non-teaching personnel ng St. Mary's College of Baliwag. Ako po ang Director for Administration. Lahat po ng mga non-teaching staff, under ko po. Pero iniwan ko po iyon. Bakit? Mayroong panawagan ng Diyos sa buhay ko na gusto niyang gampanan. Nang makarating po ako dito, ibinahagi ng banal na Espiritu ko ano ang gagampanan ko. Nang ako po ay nakapila, hello, dito lang po ang mga mata, wag po sa dumarating sapagkat wala kayong maririnig sa kanila, dito po sa nagsasalita. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pag-aatas. Nang ako po'y nagpapabendisyon sa mahal na Apo Kunching, katulad po ng ginagawa ninyo, hindi po ba pagkatapos ng mensahe, isa-isa kayong lumalapit? At pag pinalad kayo, bibigyan kayo ng mensahe. Binigyan po ako ng mensahe ng banal na Espiritu. Habang nakaganyan po siya sa akin, nakapray over sa akin, ang sabi po niya, mahal na anak ko, mayroon akong ipapaganap sa iyo. Isusulat mo ang libro sa panahon ng Espiritu Santo. Yan po ang mensahe sa akin. Nagkaroon po ako ng malaking question mark sa isip ko. Ang sabi ko, paano ko maisusulat ang libro sa panahon ng Espiritu Santo? Nang magpunta po ako dito, kung hindi po ako nagkakamali, year 6 na po ng mahal na Apo Kunching sa kanyang misyon. So paano po ako susulat ng libro? Hindi ko naman alam kung anong nangyari nung year 1, year 2, year 3 hanggang year 6. Dahil nang dumating nga po ako dito, ika-6 na taon na ng kanyang pagtanggap sa misyon. So paano ko po isusulat ang lahat ng iyon? Kumilos ang Diyos sa buhay ko. Ibinahagi niya lahat sa akin kung papaano mabubuo ang aklat na ito na inyaata sa akin na isulat ko. Nang ako po ay tumupad na, tinanggap ko na ang kahilingan ng banal na Espiritu sa aking katauhan. Hindi po isang panaginip, hindi naman ako tulog. May nangungusa po sa aking kaisipan alas 5 ng madaling araw para akong binubuliglig na sinasabi sa akin, anak, simulan mo na ang pagsulat ng libro. Yan po, maliwanag na maliwanag. Mayroon po akong atubili sapagkat hindi ko pa ganap na kilala ang Panginoon. Sabi ko po, paano ko po isusulat? Hindi ko naman po alam kung ano ang nangyari nung mga unang taon ng kanyang paglilingkod. Alam niyo po, biyaya ng Panginoon, kumilos ang Diyos sa buhay ko, may ginawa ang Diyos sa buhay ko, binigay po niya sa akin kung paano ko bubuuin ang libro. Ang sabi niya, ang librong susulatin mo ay bubuuin ng 3 yugto
na ang bawat yugto ay bubuuin ang bawat kabanata. God, ano po yung yugto? Ang alam ko lang po ay chapters, mga kabanata. Ano po ang yugto? Alam niyo po, ibinahagi po sa aking isa-isa. Ang unang yugto, binubuo ng talambuhay ng mahal na Apo Kunching kung paano nabuo na pundasyon ang gawaing ito. At yung pangalawang yugto, naganap sa gawaing ito.
Wala pong involved na pera. Daw po ng doktor ay kung anong stage na yung kanyang cancer. Buhay ang Diyos. Sa pamamagitan ng libro na nakarating sa bansang Amerika, siya po ang nagpatotoo. Pinatong lamang niya sa kanyang tiyan, sa tapat ng kanyang ovary, na wala daw po yung kirot sa magdamag. At pagkaraan ng mga ilang araw, siya ay nagpa-check up. Alam niyo po kung anong nangyari. Nag-negative na siya sa kanyang ovarian cancer. Sinong may gawa? Tao? Hindi. Kumilos ang Panginoon. May ginawa ang Diyos sa buhay niya sapagkat meron siyang tapat na pananalig at pananampalataya. Amen? Kaya, sino man sa atin, mga kapatid, na mayroong ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon, may cancer ka ba? Mayroon ka bang sakit na hindi na kayang pagalingin ng kahit na sinong dalubhasa na manggagamot? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kung ginawa sa kanila, magagawa din sa inyo. Basta magbigay tayo ng ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sigurado ako, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya, yung mga ilan lamang, mga kapatid, napakarami. Ang dami naming ipapatotoo sa inyo na buhay ang Diyos na may gagawin sa buhay natin. Kaya lamang gusto ko rin pong mabigyan ng pagkakataon yung iba pa. Sapagkat ang batid ko, ang alam ko, hindi lamang sa akin, hindi lamang sa kanila. Sa bawat isa sa atin, sa ating ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon, mayroong mababago sa ating buhay. At ang pinakamaganda na ginawa ng Diyos sa buhay ko, mga iba lang po yun. Kumbaga sa mga ano lang po yun. Ang pinakamagandang na bago ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, isang-isa lamang. Binago niya ang pangit na ugali ko. Kung papaano ako kinihahantulad doon sa isang pangit na uod,
unti-unti, Tita Lucy, ginawa niya akong isang makulay na paru-paro. Kung nagawa sa atin ito ng Panginoon, nagawa sa akin ng Diyos, sa inyo man, manampalataya kayo. Walang hindi siya maibibigay, sapagkat ang Diyos ay may tatlong katangian. Siya ay omnipotent, siya ay omnipresent, siya ay omniscient. Mga power na wala sa tao, kundi ang Diyos lamang ang mayroon. Ang lahat ng imposible, magagawa niyang posible, sapagkat siya ay puspos ng karunungan, karunungang wala sa sino man tao. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa inyo pong napakagandang pagbabahagi. Paano nga po makakatalikod ang mga lingkod ng Diyos sa dakong ito, sa dami ng kanyang mga ginawa sa aming buhay? Mga kapatid, tandaan niyo po, kaya't patuloy kaming nagsusumakit at nagsusumikap na makapaglingkod sa Diyos sapagkat nakakahiya siyang talikuran sa dami ng kanyang mga ginawa sa buhay namin at sa dami ng ginawa niya sa buhay ng mga tao sa aming kapaligiran. Tulad po ng sabi ni Mami Beth, hindi lamang po kami ang may karapatang ito'y maranasan. Karapatan nyo rin po itong maranasan. At upang ito po inyong makamtan, tulad po ng aming ginawa, maniwala rin po kayo't magtiwala na ang Diyos ay mayroong magagawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God is best and all the time, buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, para po sa huling magbabahagi sa ating harapan, inaanyayahan ko po ang aming Mother of the House upang siyang magsiwalat sa ating lahat kung ano at ano-ano na nga po ba ang mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Batid ko po na kanina pa kayo tumitingin. Ano po? Ay pagpaumanhin niyo po ang ating mahal na Apo Kunching ay may ginampanan sa araw na ito upang makiisa po sa kamatayan po ng kapatid ng kanyang kabiyak. Kaya siya po ay nasa Batangas upang makiramay at magbigay ng pagmamahal sa mga tao roon. Bagaman po wala ang ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan, kung sa inyo pong pakikinig mula sa simula hanggang sa pagbabahagi po ng ating Mami Beth ay nahimay po ninyo at may tumimo sa puso nyo, may ginagawa na po ang Diyos sa buhay nyo. Amen po ba yun? Sapagkat ang dakong ito ay isang hiwaga na itinindig po niya sa paggamit po niya ng mga katauhan upang magkaroon ng tipanan tayong lahat sa dakong ito. Mula sa ating mahal na Apo Kunching, sa ginamit po upang matindig ang dambanang ito, ang ating Nanay Iya, at ang mga kapatid po nating mga koro, IT team, yan kagaya si Mami Beth kung paano siya naakay, ang mga kapatid nating mga Kuya Caps na kasama po natin sa paglilingkod, at maging kayo rin po, sapagkat kung hindi po ang pag-ibig ng Diyos ang kumikilos sa ating lahat, ang kanyang espiritu, maging kayo po, wala rin kayo sa dakong ito. Amen po ba yon? Sino po ang nagnanasa na ngayon din ay gumaling? Ang karamdaman. Sino po? Ang kaluluwa. Tayong lahat. Bagaman, hindi man natin makamtan ang kagalingan pisikal, kung ang pakikinig po natin kanina pa ay atin pong itinimo sa ating kalooban, sigurado po, may gumagaling na po sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Hiwaga at ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sabi ko nga po, speechless na po ako na ibahagi ko na po lahat. Na ako po'y buhay na patotoo, produkto ng kanyang hiwaga kung bakit hanggang ngayon ako'y buhay. Amen? Mga ginawa po niya na hindi kayang tawaran, hindi maihambing sa pamamagitan ng salita, at hindi rin masusukat sa pamamagitan ng gawa. Kundi nag-uumapaw sa puso ko po ang galak na hindi ko malirip kung paano nga ba ang bawat kaganapan. Sapagkat nararamdaman ko po na ang lahat ng mabubuting gawa ng ating Panginoon ay siya ang gumagawa. Amen po ba yun? Hindi ang kalaban. Kaya kung may mga pagdalisay po kayo, huwag niyo pong masyadong dibdibin. Huwag niyo pong dibdibin ang karamdaman, huwag niyo pong dibdibin na wala kayong pera, huwag niyo pong dibdibin na wala kayong trabaho, huwag niyo dibdibin na kulang kayo sa lahat ng bagay. Sapagkat, kaya lang po pala natin yan naiisip na wala, sapagkat pag kinailangan na natin. Ngunit sa panahon po ngayon, dahil kumikilos ang ating Panginoon, gumagawa po siya na hindi natin nakikita, parang wala lang, okay lang. Bakit ko po nasambit? Kagabi po ay nagbibigil po kami.
tumawag po ang aking tagapag-alaga, Mami, may naghihingalo ko pong baboy. Sabi po ganun sa akin. Nagdadasal po kami ng chaplet eh. So, panay ang ring. Sabi ko, emergency to. Nang lumabas po naghihingalo po yung baboy mo, anong gagawin namin? Ano, buhay pa ba? Tusukin mo na kagad dito kung buhay pa para mapapangan. Subalit sabi ko, kung hindi naman at yung itsura ng baboy ay parang siyang may leukemia, sabi ni kapatid na bing na malalim. Kapag baka may virus, ano po, more or less nasa 70 kilos po siguro yun, pumayat na lang siya. Bakit ko po ito binahagi? Yan po ang pagkilos ng Diyos. Eh ano naman kung nawala siya? Bakit po ba ang Diyos? Sa dating buhay, bilang tao, andun na yung panghihinayang, sayang naman yung pinakain ko, yung ganito. Wala lang. Wala lang. Parang andun pa rin yung galak sa puso mo na, sabi nga, sinasabi ng banal na Espiritu, anak, sadyang ang tanggapin mo ng buong puso. Sapagkat dati wala naman yan eh. Kaya kung yan man ay naparam at nawala, wala kang dapat ipagdandam sapagkat ang buhay ng hayop at tao, siya rin ang nagpahiram. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang pagkilos ng Diyos na hindi man natin nasisilayan ang ating mga mata, ngunit may ginagawa po at ginagampanan po siya sa buhay natin. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Mami Beth, kundi sa ating lahat. Suriin po natin upang hindi po mabuo sa isip natin na sa bawat pagsubok ay kailangan nating mapuos sa Kanya. Sapagkat hindi po siya ang nagbibigay at hindi po siya ang nagmimithi na gawin yun sa atin, kundi si kalaban. Amen po ba yun? Kaya doon po nag-umpisa na kung paano nabago ang lahat, na wala ng katanungan, kundi ang hinihiling mo na lang sa Diyos, yung lalo kang makatupad sa Kanya kung ano ang Kanyang kalooban. Sapagkat ang Kanyang ginagawa bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, ito lang po, nagbibinipisyo po tayo eh. Kung wala pong dembana na ginawa ang ating Panginoon sa dakong ito, hindi po tayo makikita-kita. Amen po ba yun? At kung wala rin po isang apo kunching na ginamit ang banal na Espiritu sa dakong ito, paano na kaya tayo? Ano po? Yan po ay mga gawa ng ating Panginoon na pinauulat po niya na bigyan po nating kahalagahan. At yan po yung naging tema, Espiritu po si kapatid na Berhel. Yan po yung naging tema namin kagabi. Nagkaroon po kami ng evaluation tungkol sa ano na ba? Gaano na ba kahalaga ang Diyos sa buhay mo? Ano na ba yung mga ginawa niya sa buhay mo para pahalagahan mo siya ng ganito? Amen po ba yun? Totoo po yun mga kapatid. Huwag natin subukin ang ating Panginoon. Nahanapan pa natin siya ng patotoo para gumawa sa buhay natin. Araw-araw nagtatrabaho siya. Amen po ba yun? Kaya kung paano tayo gumagawa para sa Kanya, kulang pa ito. Kulang na kulang. Wala pa sa kalingkingan para magbalik tayo sa Diyos. Amen? Kaya sa oras na ito, sadya nga pong nung nakaraang araw lang sinabi ko sa inyo, yung sa tema na mapalad, ako po mabibilang ko ang sarili kong mapalad ako sapagkat naakay ako sa dakong ito. Mapalad ako sapagkat pinadama sa akin ng Diyos kung gaano niya ako kamahal. Mapalad ako, yan po yung mga ginagawa niya sa akin araw-araw. Mapalad ako na sa kabila na kami po mga lingkod, maging ang ating mahal na apo, kung kulang po kami sa oras, yung 8 oras sa pagtulog ay hindi namin nagagawa. Amen? Subalit nakita niyo po ang resulta. Sabi nga, nakikita sa bakas ng mukha, kung ikay puspos ng Espiritu, puspos ka ng lumbay o puspos ka ng kagalakan. Amen? Kaya kapag puspos ka ng Espiritu, ano man ang dinadala mo, hindi talaga mababakasyon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung mga ginagampanan ng Diyos na hindi nakikita ng ating mata, ngunit nararamdaman ng ating puso. So ito po yung pahalagahan natin. Huwag nating basihan yung nakikita ng mata natin na actual na inaabot sa atin ng Diyos kung ano yung kaya niyang gawin. Kundi, sa puso po natin, na ma-evaluate po natin ang ating sarili kung ano yung nabago sa atin araw-araw sa bawat pakikinig po natin ng mga aral ng Panginoon sa katawan natin mahal na Apo Kunching, kumikilos na po siya sa buhay nyo. Nagpaparamdam po siya na, anak, pansinin mo naman ako. Anak, kilalanin mo naman ako. Anak, tanggapin mo naman ako. Upang masuri mo na araw-araw ay hindi ako lumiliban sa pagtupad sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi po natin ito mabibigyan ng pansin, hanggang ngayon, magiging bingi pa rin po tayo sa ginagawa ng Diyos. Amen po ba yun? Kung ang magiging basihan lang po natin sa pagtupad ng Diyos ay ang ating mga mata na nakikita na gumawa ang kapwa mo, binigyan ka ng pera. Ay, buhay ang Diyos, binigyan ako ng pera. Ay, buhay ang Diyos, pinagaling niya ako. Alam niyo po,
Kung ito po ang magiging basihan ng lahat, disin sana ang lugar na ito punong-puno na hanggang doon. Amen po ba yun? Sapagkat napakarami na, milyon na ang pinagaling sa dako ito mula na maglingkod ang ating mahal na Apo Conching. Napakarami na. Kaya ang nilalayo ng ating Panginoon sa kanyang paggawa, yung tumanggap po tayo ng kanyang mga aral upang ito'y mapahalagahan natin sa ating kalooban, na siyang magsisilbing batingaw, kalimbang, sa ating isip at puso upang tumungo tayo at makinig sa kanyang mga aral. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit ilan po kaya magpapahalaga sa kanyang mga aral, na sa kanyang paggawa at pagbaba ng mga aral, upang magdulot po sa atin ng buhay at lahat-lahat, sana po masuri po ito ng bawat isa. Sana po hindi ka man pinagaling ngayon, hindi ka man binigyan, inabutan ng pera o pagkain para maiuwi nyo sa tahanan nyo. Yung mga ibinahagi ng mga kapatid ko ay isang dala-dala nyo na para maiuwi nyo sa bahay nyo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung wala pong magsusumigaw sa lahat ng ginampanan ng ating Panginoon, hindi siya totoo. Amen? Paano siya matatanyag? Paano mailalahad ang katotohanan ng Diyos kung wala pong pagtitibayin sa kanyang mga gawa? Kaya mga kapatid, nawa po, sabi nga ni Mami Beth, hindi lang kami, hindi lang tayo, kundi lahat tayo may karapatan para tumanggap ng gawa ng Diyos. At araw-araw man, hindi man natin siya ganap kilala, kahit pa noon, gumagawa na siya. Amen? Sa totoo lang, itong init na ito, kung hindi ang Diyos ang kumikilos sa ating katawan, at tayo taong-tao lang nadadama, hindi natin kayang iwas na yan. Amen? Subalit, isang paalala ng ating Panginoon upang tayo makapagnilay, na tayo iniingatan niya, na tayo ay patuloy niyang inaakay upang ang ginagawa po niya sa atin sa bawat araw ay mapahalagahan natin. Suriin niyo po pag nasa labas kayo, nanunuot ang init mula ulo hanggang talampakan, mula talampakan hanggang ulo. Yung singaw niya, sadya pong nakakasunog, na kung ating pagninilayan, kung hindi ang Panginoon ang gumagawa sa ating buhay, ano pa kaya sa impyerno? Amen po ba yun? Sige po, kung yung init na yan, nireklamo na natin, naku, Diyos ko, ano pa kaya sa impyerno? Mga kapatid, panahon na para pahalagahan natin ang gawa ng Diyos. Panahon na upang timtimin natin sa puso natin ang kanyang mga nais ipatupad sa buhay natin. Panahon na patuloy siyang kumakatok, huwag tayong maging bingi. Amen? Sapagkat maraming mga kaganapan. Sabi nga nila, butas ang mundo, kaya ganyan ang panahon. Hindi totoo yun. Hindi butas ang mundo. Kundi, yung init natin nararamdaman ay kasalanan na ginagawa ng tao. Amen po ba yun? Bakit? Sapagkat ang mundong nilikha at ginawa ng ating Panginoon ay hindi natin napahalagahan, kundi inabuso ng mga kanyang mga anak. Amen? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Tulungan niyo po kami na idulog natin sa Ama ang lahat ng tao na makadama sa Kanya upang pahalagahan ang Kanyang gawa. Sapagkat kung ang lahat ng anak ng Ama dito sa mundo ay nagpapahalaga sa Kanyang ginawa at ginagawa pa, hindi natin ito daranasin. Amen? Hindi natin daranasin. Sapagkat nilikha niya ang mundo na parang paraiso. Ngunit, dahil sa karunungan din na ipinagkaloob ng ating Panginoon, naging malabis ang tao. Amen? Mga kapatid, sa dakong ito, nasumpungan namin ang kapayapaan at kapanatagan sa pagtalima ng Diyos sa katawan ating mahal na Apo Conching. Sa paggawa ng kanyang mga hiwaga at himala kung paanong maibababa ang kanyang salita. At sa pamamagitan ng mga aral na ito, na patuloy niyang inihahasik sa bawat isa na kung ating ipapanahanin sa ating kalooban, hindi ito mananatiling nakabaon lang. Kundi kung tayo po mismo ang magmimithi na ito'y pahalagahan, unti-unti po siyang sisibol at tutubo upang maging sandigan ng ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pagkilos ng ating Panginoon. Higit po nating pahalagahan ang kanyang paggawa sa pagbaba ng kanyang mga aral. Amen? Sapagkat kapag ito po sa ating puso, hindi na tayo mauuhaw, hindi na rin tayo magugutom. Mauunawaan na natin yung mga nagaganap sa buhay natin na hindi natin ibabalik ang tanong sa Kanya. Kaya sa pagkakataong ito,
buhay nyo. Kaya halina po kayo. Ito isang napakalaking panawagan na ang dakong ito itinindig para sa ating lahat. Ang dakong ito ay masasabi ko pong banal sapagkat tipanan po ito ng banal na espiritu. At ang mga taong ginamit na sa kanyang kalooban ay nanahat na kinig sa kanyang mga aral at sa salita kung paano ang Mami Beth ay inatasan. Tingnan niyo po sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, sabi ko nga, bakit ba ang sarap sumayaw? Facilitator po pala si kapatid na Berhel. Andoon yung sigla at saya na sa kabila po na wala man ating mahal na Apo Kunching, kung hindi po espiritu ang tinanggap namin sa dakong ito, wala po si mahal na Apo, pwedeng hindi rin po kami pumunta. Amen po ba yun? Ngunit hindi namin kaya, sapagkat ang tumindig ng dakong ito at nagtindig nito ay ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong sabi ni Mami Beth? Kung paano po ang bawat isa nagbabahagi, walang listahan. Impronto po, pagdaka-araka-araka, eto ang ihayag mo anak, ilahad nyo ang aking kadakilaan upang balantad ang katotohanan ko na kibuhay. At yan po ang kaukulan na patuloy na ibinibigay ng Diyos. Hindi ang mga katauhan ang dapat malantad, kundi ginagamit lamang ang labi upang maihayag ang katotohanan ng Diyos upang ang lahat ay dumakila sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Sapagkat, sabi nga, kung tayong laksang tao na wala pa tayo sa Panginoon noon ay naniniwala sa mga manghuhula, ano pa kaya sa Diyos? Ba't hindi natin paniwalaan? Kung tayo po noon ay naniniwala pa sa mga baraha, kung ano pa yung mga sinasabi ng mga tao, na kung minsan kapag natsambahan ay nagkakatotoo, higit po natin paniwalaan ng Diyos na hindi natin nakikita. Sapagkat siya na po ang nakakaalam na ngayon at kailanman na magaganap sa ating buhay. Mga kapatid, halina po kayo. Bawat isa po sa inyo may dinadala sa mga isip ninyo. Bawat isa sa inyo maraming kulang na hinahanap upang mapunuan kung paano ang buhay. Bawat isa sa inyo may mga problema bago tumungo sa dako ito. Bawat isa sa inyo marami na pinapasan, na sabi nga, hindi nyo namamalayan, dinadala na ng Diyos ang pinapasan ninyo habang nakaupo po kayo takikinig. Sapagkat ang ating Panginoon, siya po yung mabagit at mawaing Diyos na patuloy gumagawa na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Amen po ba yun? Kaya kung susuriin po natin, ano ang gusto nyo? Ibigay ang sarili nyo sa totoong gumagawa na hindi naghihintay ng kapalit o maghihintay kayo ng kapalit bago kayo gumawa? Sige po. Anong gusto nyo? Ibigay ang sarili ng walang kapalit doon sa hindi humingi ng kapalit. Amen po ba yun? At yan po ang ating Panginoon. Gumagawa siya, hindi niya sinisino kung sino ka, kundi binabasa niya ang laman ng puso mo kung gaano ka katapat at tatanggapin mo lang siya, ikilo siya at gagawa siya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, yan po ang aming buhay bilang mga lingkod. At sa loob ng 10 taon sa dakong ito, ang paggawa at pagkilos ng Diyos sa buhay ko hindi ko na mabilang. Umaapaw na sa aking ulo ang galak at saya na aking nararamdaman. Sabi ko nga sa aking kapatid na Arlene, ganun pala kapag pinanatag na ng Ama ang isip at puso mo, lahat na nagaganap na pangit sa'yo, hindi mo naintindihin sapagkat alam mong hindi yun bigay ng Diyos. Amen po ba yun? Totoo po yun. Nasabi ko nga, ang lahat na nagaganap sa buhay natin, kung hindi ito ka nais-nais, parang bisita lang po yan. Kapag in-entertain po ninyo, hindi yan aalis sa buhay nyo. Ano po, nagagalak po siya mag-stay sapagkat ini-entertain nyo po. Ngunit, salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, kung paano siyang kumilos at gumawa sa aming mga buhay, hindi sa aking buhay, naramdaman ko po, gusto ng Ama. Inakay kita anak, hindi para magdusa, inakay kita anak, hindi para pasakitan. Inakay kita anak, hindi para malumbay. Kundi inakay kita anak upang bigyan ng relax na buhay. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, maaari magtanong kayo, ano bang mga buhay ng mga alagad? Sabi nga ni kapatid na Berhel, kung naririnig niyo po noon sa pagbabahagi niya, maganda ang bag ng mga kapatid kong alagad, magaganda mga bag nila. Buklatin niyo po, lipstick lang laman. Amen po ba yun? May mga wallet po sila, buklatin niyo po, 20 pesos lang po ang laman. Sa dating buhay, tanungin mo po sila kung kaya nila yon. Sabi nga ni kapatid na Roland, may panggasolina lang ako, okay na sa akin. Yan po, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos sa buhay namin. Nabalanse po niya lahat, na kung ano yung iniwan mo, pinaalam niya sa'yo, at binigay ang kaukulan upang tanggapin mo, na kailangan iwanan mo yun at tanggapin siya. Mga kapatid, halina po kayo. Bigyan po natin ng karapatan ng Ama
na pumasok sa buhay natin. Paano ito? Tanggapin natin siya ng buong buo. Huwag natin pag-alinlanganan. Naku, paano ko siya tatanggapin? Hindi ko siya nakikita. Huwag mong hintayin, masisilaw ka. Amen po ba yun? Paano ko siya tatanggapin? Ganito nangyayari sa buhay ko. Kailangan mo tanggapin para mawala yung nangyayari sa buhay mo. Amen po ba yun? Paano ko siya tatanggapin? Totoo ba siya? Totoo siya, mga kapatid ko. Yan ang mga katanungan ng taong-tao na naghahanap ng himala na para bumaba. Napakarami na po ang mga ibinahagi ng mga kapatid ko mula sa kalalakihan hanggang sa mga kababaihan. Kung inyong narinig, kumikilos ang Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa oras na ito, alam ko po na sayang eka, wala si Apo Kunching, hindi ko nakita. Sayang eka, hindi kami nadampian ng palad ni Apo Kunching. Alam niyo po, kapag ganyan ang magiging panuntunan niyo at nabatid ng ating mahal na Apo Kunching, pinaalam na Espiritu, hindi siya masaya. Ay po bang Diyos? Sapagkat ang gusto ng ating mahal na Apo Kunching at ang ating Panginoon, siya lang, tanging ang Ama lamang, Anak at Espiritu Santo. Kaya ipadaba po natin, wala man po ang kanyang katauhan, sa paggamit ng Diyos sa Kanya, ipakita natin sa Ama na tayo nakinabang. Amen po ba yun? Sapagkat yun ang kagalakan nating mahal na Apo Kunching. Isusulit po niya yan sa Diyos kung paano ipinagkatiwala tayo sa Kanya mga kamay. Kaya mga kapatid, nawa po, patagahan po natin ito. Huwag nating masdan kung ano man po ang bawat kaganapan na pangit. Kundi, i-focus natin doon sa kayang gawin ng Diyos na siya'y gumagawa, hindi siya lumiliban, hindi siya natutulog, 24 oras, kahit natutulog ka, gumagawa siya sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Paano? Bakit ka pa nakakagising? Bakit ka pa na imumulat ang mata mo? Sa 24 oras. Mga kapatid, yan lang po ay isang napakalaking, sabi nga ni Mami Beth, hindi mabibili ng salapi. Yung buhay na pinahiram niya, yung buhay na kung paano niya ginagawa na tayo buhayin araw-araw, kumakain tayo. Sa totoo lang po, yung pagkain na yan bilang sa katawang lupa. Sa oras na ito, may mga kumakalaman ang tiyan sa inyo. Kung makikinig kayo, nawawala yung sakit ng sikmura niyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat alam ng Diyos na nagugutom na kayo. Alam ng Diyos, yung tagal naman, di pa natapos, wala naman si Apo. Talaga po ganun. Pinatatagal ng ating Panginoon upang patuloy niyong tanggapin na ngayon at kailanman, hindi siya namatay sa buhay ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya iiwanan ko po sa inyo, kung nais niyo po na maramdaman na gumagawa ang Diyos, although gumagawa na siya sa inyo, subalit hindi niyo masyado napapahalagahan, sapagkat nararamdaman niyo ay yung pangit na nagaganap sa buhay niyo. Nawawala sa listahan si God. Ito ba ang buhay na binigay niyo sa akin? May Diyos ba? Wag po, wag niyo pong sasambitin ito. Kundi, sa puso po natin, laging may galak, sapagkat sa bawat kaganapan, kung nabigo ka man, kung lumuha ka man, salamat pa rin sa Ama. Sapagkat yan ang mga chances na pinagkakaloob upang ang buhay na Diyos na hinihintay natin ay kikilos sa buhay natin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, patuloy po nating pahalagahan ang kaloob ng Diyos sa ating buhay, kung paano siyang gumagawa 24 oras, maging higit sa dakong ito sa paggamit po sa ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay nagluluwal ng sariwang balita na mula sa kalangitan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang patuloy nating panghawakan na ngayon at kailanman ang magagawa ng Diyos ay hindi magagawa ng nilalang. Kaya halina po kayo, bagaman kayo naghintay, nakinig, ang iba'y nainip, salamat sa inyong pagdating at patuloy niyong tinatangkilik ang gawain ito, sapagkat hindi tao ang tinunguhan niyo sa dakong ito, kundi ang Diyos na hindi niyo nasisilayan. Ngunit sa inyong paglisan, maging sa inyong upuan, kanina pa siya gumagawa upang dulutan kayo ng ganap na kagalakan. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Nawa po ang bawat isa na naririto ay hindi natin pinagsisihan ang araw na tayo pumarito, sapagkat hindi man po natin nasilayan ang katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Ang Espiritong Banal ay buhay at ating kapisan, na kung ating pagtitiwalaan, may magagawa siya sa ating mga buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Ipikit po natin ang ating mga mata.
Alisin po muna natin ang anumang kagulumihanan sa ating mga isip at kalooban. Ipikit natin ang ating mga mata. Ang ating pong kanang kamay ay ilagay natin sa tapat ng ating mga puso. At ang ating kaliwang kamay ay itaas natin sa ating Panginoon. Sama-sama po nating hilingin ang kanyang awa at habag. Isuko natin sa kanya ang lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Aminin natin na tayo'y mahina, walang magagawa. Subalit siya'y makapangyarihan kapag siya ang kumilos at gumalaw. Ang hiwaga ay ating mamamasdan. Siya ang may-ari ng ating mga buhay. Siya ang lumikha ng ating lupang katawan. Kaya't anuman ang ating karamdaman, anuman ang mga nagsitubo sa ating katawan, bukol, sugat, baradong ugat, kumikirot, anumang uri ng karamdaman, siya lamang ang may ganap na kapangyarihan upang kamtin natin ang kagalingan. Walang imposible sa Kanya, sapagkat tunay na makapangyarihan siya. Alisin mo ngayon ang anumang kagulumihanan sa isip mo. Ilagay mo ngayon ang sarili mo na siya'y nasa harapan mo. Nililirip ang laman ng puso mo. Nahahabag siya sa iyo. Anuman ang mga problema mo sa iyong pamilya, anuman ang hirap na iyong dinadala, sino man ang nais mong magbago, sa Kanya mo isuko ito. Malabay ang Kanyang mga kamay. Kaya niyang dampian ang anumang partes ng iyong katawan na may karamdaman. At kung tapat ang iyong kalooban, at ang pananalig mo'y matibay, may magandang mangyayari sa iyong buhay, at ang Diyos ay may magagawang lubusan. Kaya't sama-sama nating awitin ang panalangin ito bilang pagsuko at pagsusumamo sa Kanya. So
sama-sama rin nating idulog ang lahat ng ating mga pamilya na may mga pinagdaraanan sa buhay. Bawat may mga karamdaman, bawat nahihirapan sa buhay, ang ating mga kapwa, sama-sama nating iyalay sa Ama, sapagkat siya'y may magagawa sa bawat isa. Kaya't sa pagkakataong ito, dalawang kamay ang ating itaas sa ating Ama bilang tanda ng pagsuko natin sa Kanya at isang tinig natin muling awitin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Espiritong banal, ang bawat isa'y iyong pagharian. Espiritong banal, halipo kayo't kami iyong samahan. Espiritong banal, padaluyin mo po ang biyaya ng kagalingan. Espiritong banal, kami po'y iyong tanglawan. Espiritong banal, hiwaga po'y sa amin ay iyong ipasilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating usalin, pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos,
banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal at iginagalang nating Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat.